Magsalita ng tapat na Lakers Nation na may dalang higit pang balita para sa iyo. Ngunit mag-subscribe muna sa channel at mag-iwan ng like. Ang 2021 trade period ay nakapipinsala para sa Lakers sa ilang kadahilanan. Ipinagpalit ng board sina Kyle Kuzma at Kentavious Caldwell-Pope, dalawang pangunahing manlalaro mula sa 2020 championship squad, gayon din si Montrezl Harrell sa Washington Wizards kapalit ni Russell Westbrook. Hindi nababagay si Westbrook sa koponan at nauwi sa pagiging scapegoat nang hindi naging qualify ang Lakers sa play-in tournament sa sumunod na season. Ngunit ang isa pang hakbang sa off-season ng 2021 ay binatikos din na nagresulta sa pagkawala ng isa pang mahalagang manlalaro mula sa koponan noong 2020. Ang point guard na si Alex Caruso ay pinalaya sa libreng ahensya dahil ang Lakers ay hindi nagbigay ng sapat na pinansyal na alok upang i-renew ang kanyang kontrata. Madaling nanalo sa Caruso Angel Lakers fans. Namumukod tangi si Caruso bilang isang natatanging tagapagtanggol sa panahon ng pamagat na isinakripisyo ang kanyang kaluluwa sa bawat laro. Sa kabila ng kanyang mga nakakasakit na limitasyon, nakabuo siya ng malaking fan base sa mga tagahanga ng Lakers. Mag-enjoy, i-activate ang notification bell at laging manatiling may kaalaman sa mundo ng Lakers. Mula noong kampanya noong 2021 tandang bawas 22, naglalaro na siya para sa Chicago Bulls, ngunit naniniwala ang isang executive ng Eastern Conference na maaaring ituloy ng Lakers ang isang trade para maibalik siya. Ang bulong-bulungan ay pinagsisihan ito ng Lakers halos kaagad pagkatapos na palayain siya, sinabi ng isang executive ng Eastern Conference sa Heavy Sports. Alam nila na ito ay isang pagkakamali. Hindi siya ang parehong player ngayon, ngunit ang Lakers ay nag-aalala na hindi sila magkakaroon ng parehong intensity. Siya ay maaaring maging isang tao upang makatulong na ayusin yun. Ang tanong ay kung ano ang kailangang ihandog ng Lakers para maibalik si Caruso at kung ano ang handa nilang isuko para magawa iyon. Hindi sila magbibigay ng first round pick, ngunit maaari silang mag-alok ng Hudson Cifino at isa pang kontrata kung maghihintay sila hanggang ika-15 ng Disyembre. O si Max Christie, may halaga siya, sabi ng executive. Hindi sila magbibigay ng pagpipilian, ngunit mayroon silang mga kabataan na maaaring pumasok sa negosasyon. Sa ngayon, ang Lakers ay nagkaroon ng mga issue sa rebound at napunta sa masamang ugali na simulan ang mga laro ng mabagal. Habang si Caruso ay hindi isang malakas na rebounder o nakakasakit na banta, magdadala siya ng isang on-back caliber defender sa koponan sa posisyon ng point guard. Magiging angkop ba si Caruso para sa Lakers sa sandaling ito? Magkomento sa ibaba, ang iyong opinyon ay napakahalaga.